Nagpakitang gilas ang rookie ng rain or shine na si Kit Dato sa laro nila laban sa team ng Meralco Bolts. Isa siyang 6'8 na forward na merong strength na pwede niyang magamit sa loob ng paint, height na maganda-ganda rin na nasa 6'8 nga at may shooting rin ang player na ito. Isa nga siyang Filipino-American at magandang karagdagan nito sa Gilas team kapag walang restriction sa kanya na makapaglaro nga para sa Philippine National Basketball Team. Unang laro pa nga lang niya dito sa PBA ay 16 points, 5 rebounds, 2 assists, 1 steal at 1 block ang kanyang nagawa at mas gaganda pa nga ang kanyang laro kapag nagtagal siya sa liga dahil masasanay siya sa kanyang mga kakampi at maging dito nga sa sistema ni Coach Yeng Guiao. Naging usap-usapan niya ang technical na naibigay dito kay Coach Yeng Guiao sa laro nila laban sa Meralco Bolts at ito ay sa first quarter pa lamang dahil na rin sa hindi niya mahal ang referee at kanya nga itong pinagmumura dahilan para mabigyan siya ng isang technical. Kilala naman natin itong si Coach Yeng Guiao at kung hindi nga maganda ang tawag ng referee o kung hindi naman kaya ay medyo alanganin ay talagang nagagalit nga itong si Coach Yeng Guiao at ito nga ang paraan niya para gawing mas ganado pa ang kanyang team. Nasabi na rin ni Coach Yeng Guiao sa isang interview noon na parang nagiging incubator na lamang sila ng mga players at konektado ito sa bago nilang player na si Kit Dato dahil kadalasan nga naman pagkatapos natulungan ni na Coach Yeng Guiao para makapag-adjust sa PBA at gumanda ang laro ng mga bagong salta na players ay bigla-bigla na namang natatrade ang mga ito. Hindi nga malayo at posible na makuha na naman ng SMC o kung hindi naman kaya ay MVP group itong si Dato sa hinaharap dahil na rin sa kanyang size na nasa 6'8 at yung shooting strength at mobility niya ay maganda rin. May kagandahan rin ang edad nito at magtatagal nga ito sa PBA at pwede talaga na maging target ng SMC o kung hindi naman kaya ay MVP group itong si Kit Dato dahil na rin sa kitang-kita sa kanyang first game na kayang-kaya niyang maging dominant sa laro dito sa PBA. 6'8 nga ang listed height niya dito at maganda-ganda rin ang kanyang katawan at kitang-kita na may lakas ang player na ito at bago pa nga ito na draft sa PBA ay nagpakita na siya ng galing sa 3x3 at may experience na rin siya sa USNCAA. Pwede nga magka-interest ang SMC group o kung hindi naman kaya ay ang MVP group sa player na ito, lalong-lalo na nga at hindi import ang player na ito na merong magandang size at height, malakas na pangangatawan at may shooting pa. Update naman tayo dito sa Ginebra na kung saan maingay pa rin ang pangalan nga ni Brownlee dahil na rin sa papunta na nga siya dito sa Pilipinas at malapit na nga rin na lumabas ang hatol ng FIBA, WADA at SBP tungkol sa kanyang sanction. Magiging good news nga kapag 3 months lamang ang suspension nito sa PBA at bad news naman kapag mas mahaba pa nga sa 3 months. Dito naman sa team ng Talk and Text ay sinusubukan nga ni Coach Chot Reyes na pabalikin itong si Mikey Williams at siya ang nakikipag-usap nga sa kampo ngayon ni Mikey Williams. Nakita nga ng Talk and Text na maganda ang laro ni Rondae Hollis Jefferson kapag kasama niya itong si Mikey Williams at naging malaki nga ang role ni Mikey Williams sa pagiging kampiyon ng Talk and Text noon kasama nga itong si Rondae Hollis Jefferson. Ang problema nga lang ay medyo tumaas nga rin ang presyo ni Williams kaya naman medyo nahihirapan ng Talk and Text na pabalikin ito at patuloy pa rin ang negosasyon nila para pabalikin itong si Mikey Williams hanggang sa ngayon.